ating mahal Panginoon, tayo'y minsan ang tumayo, may mahal, na ito po'y dadalhin sa ating beloved ordained preacher, Andy Pinias. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Del Bishop and beloved preacher Perry Villaros. Everybody say, praise the Lord. Manalangin tayo naman. Opo, nagilang Diyos, ang banal sa Panginoon Jesus, maraming salamat. Sa araw na to, binigyan mo kami ng kalayaan, masamba at mapurihan ka namin. Thank you so much, Lord, that you bring me here safe in the sanctuary, so that we can worship and praise you, God. We give you thanks for all thy goodness and thy mercy, endure it forever. Thank you so much, Lord. Of course, this is the fruits of prayer, and the leading prayer, and first prayer, ating beloved parents in the Lord. Nandito kami, Lord, nagsusumamo sa iyo. Salamat that you anoint every part of the service. We feel the holy presence, my God. Thank you so much for the great anointing given to us. As remembering this secret matter, thy body that broken for us and the blood who shed from your body for the forgiveness of us, Lord. Thank you so much, Lord. You will be with us until now, my God. We felt the holy presence. Thank you so much. The song of the choir, different choirs, that is what we hear, the giving more tithes and offering, the message that we bring this moment, my God. And with me, Lord. Impart wisdom, knowledge, understanding, anything without you, my God, and open the mind, stand with the breath and abide, sit and cast out hindrance right now, in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin, Diyos ang mahal. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, as the Savior. And I give double honor and respect to the beloved parents in the Lord, and always cheer us and to restore their blessed preaching and teaching. And greetings also to the whole blessed Almeida family, blessed Almeida children and all their families. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers. Sa inyo lahat, mga minamahal, sa lahat namin mga webcast viewers sa buong daigdig, nag-antabay ng ating GMCIM CDO, live streaming. Salamat po sa inyong pag-sama sa amin hanggang sa oras to. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, pasensya kayo, napakainit talagang panahon. Pero kailangan ko lang yung atintibong pagpakinig dahil medyo sensitibo yung ating Bible study sa araw na to para dapat natin malaman at maintindihan. So, idandahan natin itong sermon na to. Kaya napaka-importante ito sa church. Ng bawat Kristiyano, makabantay, maka-aware nito at dapat na malaman sa tulong habag at tawa ng Panginoon, sa dalangin ng beloved parents in the Lord. Ito po, hindi natin maintindihan, marami pong mga pangutana, maraming tanong, mga minamahal. Kaya palagi natin nakikinig na malapit ng balik ang Diyos. Amen? The second coming of Christ. So dapat maintindihan natin ang ginatawag na the second coming. Kasi pag second coming, kasi ang unang pagparito ng Panginoon sa kanyang kapanganakan. That is the first advent of the Lord in the earth. So hanggang nangaral sa Ebanghelyo, hanggang siya po hinusgahan ng mga taong sundalo kaya hindi nila naniwala. So hanggang matay ang Panginoon, nilibing siya, he buried, and after 3 days, he resurrect. After 3 days, siya po'y nabuhay muli sa mga patay at sila po'y bumalik, naggayab sa langit, bumalik sa langit, sa iyang trono. At before siya bumalik sa langit, siya po'y nangako. Nasabi niya, ako'y paparoon sa kalangitan sa aking
trono aking amahan at ipangako ko nga babalik ako. Amen. At kukunin ta kayong lahat. Kung saan man akong paroon, isasama ko po kayo. Ito pong salita, nagbigay ito ng mga pag-asa sa Kristiyano. Pero meron minsan mga doubts ito. Kaya ang pagbalik ng Panginoon, dalawang klase. Mga minamahal, una, yung second coming, yung itawag na rapture. Parang may ganoon ng scripture comparison. Yung unang pagbalik ng Panginoon ay during the rapture. Yung rapture, itawag na the caught up. Kunin niya ang mga Kristiyano, hindi sa bababa sa lupa, kundi doon lang siya sa langit, sa alapaap. So, caught up lang. I-raptured niya yung Kristiyano, lilipad ang Kristiyano, at doon po sasalubong sa kanya sa alapaap. And we shall meet the Lord in the air. And we be with the Lord forever, forevermore sa langit. Then, after the rapture ang Kristiyano, nasa langit at ang Iglesia, yan na po mo-occur ang ginatawag na tribulation period. Yung itawag na 7 years tribulation period. Great tribulation. 7 years po yun. 7 years. Ngayon, sa pagbabalik ng Panginoon, marami mga kuro-kuro, marami mga interpretation. May tatlo kasi kaklase yung ginatawag na viewpoint ng ginatawag na rapture. Ang una, yung ginatawag na pre-tribulationist view. Pre-tribulationist rapture. Yung ginatawag. Yan ang una. Is the belief that Jesus Christ will return suddenly to remove the church, yan, believers, from the earth before the 7 years period of divine wrath known as the tribulation begins. Amen ba? Amen. Proponents, mga tao na niwala, ang Kristiyano, may escape this judgment which initiate when the Antichrist is revealed with the rapture, described as imminent secret departure. Imminent meaning ay nakahadlok, hindi basta-basta ito, secret departure ng Kristiyano. Palakpakan po natin ang Diyos. So na una. Kaya sa tulo, ang ating beloved parents the Lord, sa experience ko bilang ilang manggagawa matagal na, ang turo palagi ng mga pastor ay mag-rapture muna before mag-tribulation. Amen ba? Para maka-escape tayo ng judgment and wrath to come. Kaya ang wrath, galit po yun, galit. Galit ng Diyos sa mga tao. That's why mayroong itaw na mag-rapture muna, that is pre-tribulationist rapture. I-rapture muna yung mga Kristiyano. After the rapture, the tribulation period, 7 years will begin. So, hindi natin alam, sa 7 years na yan, sa langit na po tayo, pang may sama tayo sa rapture. Sa 7 years, great tribulation dito, tribulation, grabing kahirapan. Wala tayong alam dito, wala tayong alam. Amen ba? Amen. So, wala tayong alam dito. Ngayon, ang 7 years, Great Tribulation period, na divide, sinatatawag na 3.5 years. 7 years yun eh. Malaman natin, subayan natin tumaya, kaya the first 3.5 years, itawag na mabasa sa Biblia nga, the 1,260 days. 1,260 days, sa Revelation po yon. Ang ibig sabihin total yon ay 3.5 years. The first 3.5 years, na sulat sa Biblia, 1,260 days, that is the reign of Antichrist. Magsagtataka ng siksik-sik, i-force yung mga Kristiyanong naiwan
nabilin sa rapture. Pilitin silang tatakan ng 666. Kaya sabi ng Revelation chapter 13, pag naiwan ka, maminaw kayo, pag naiwan ka sa rapture, 1% na lang kaligtasan mo kung magpapugot ka ng liig. So sa first day appears when the Antichrist will reign, pipirsahin, habulin, dukurin ang Kristiyano, kahit asa ka mo paingon, asa ka padulong. Kaya sa araw na yon, sabi ng Biblia, you cannot buy food, you cannot sell food, unless you have the mark of the 666 in your forehead or right hand. Yung best hayop po yon, marka ng tao. Kaya siya mag-roll as Antichrist sa lupa pagdating araw na mga tao pipilitin niyang tatakan sa kanyang marka upang lahat luluhod sa kanya. At pag lumuhod ka na, wala ka ng kaligtasan. Amen ba? Very imminent. Ibig sabihin, delikado. Mga panganib. Kaya ang pagbalik ng Diyos, sikrito lang. Kaya walang nakaalam. Amen. Wala nakaalam pagbalik ng Diyos. Kaya very secret. Wala nakaalam. And that they know it no man or angels. Wala nakaalam sinong tao. Only the Father ang nakaalam lang sa kanyang pagbalik. That's why, sa Biblia, in the moment, in the twinkling of an eye, sa isang isap mata, will be heard, mapakinggan natin yung trumpita ng Diyos. The last trump of God. When you hear the last trump of God, pananawagan ng Panginoon, roll call niya sa mga anak niyang handa. Ano yung handa? Namumuhay ng may kabanalan, may katwiran, may takot sa Diyos at mayroong sapat na panampalataya at sinseridad. Sila lang ang makarinig ng trumpita ng Diyos. Last trump of God with the voice of the archangel. Boses ng anghel, arkanghel ang magtrumpita, roll call sa mga Kristiyanong handa. Handa na ba kayo? Amen? Amen? Sila lang ang makarinig. So, pag hindi ka makarinig, ibig sabihin, hindi ka handa. So, maiwan ka dito sa lupa. Maiwan ka. So, pag maiwan ka, maghahari ang 666 dito sa sulod sa loob ng 3 taon kalahati. Grabe. Kahit marami kang pera sa bangko, marami ka na tanim na mga pagkain. Kaya bakit pinangaral ko to dahil may mga Kristiyano dito bandang Mindanao, kapwa natin Kristiyano, mga Dismo Crusade. Pero yung pananaw nila iba. Sabi daw ng preacher nila, kailangan pupunta mga lupa sa bundok, maghanap tayo ng malapad na mga lupa para doon tayo titira, tayo ng mga hayop, tapos mag-alaga ng hayop, magtanim tayo doon ng mga gulay, lahat mga kamuting kahoy, para pagdating ng tatakan ng 666, mayroon tayong taguan sa bundok, secure tayo, at mayroon tayong makain. Dahil wala ka nang makain nun. You cannot buy or sell unless you have a mark of 666. Yung tanong ko sa kanila, sabi ko, ang ibig nyo sabihin, ang inyong pananampalataya at paniwala, maiwan pala kayo sa rapture. Bakit mananom kayo? Bakit mananim kayo? Mahanap kayo ng bundok para magtaguan sa mga sundalo. Ibig sabihin, maiwan pala kayo sa rapture. Naku yan, naglibog mi. Sabi ko, kahit marami ka pa natanim ng mga gulay, mga kapunting kamuti, anong pinagtatanim mo doon? Hindi ka pa rin makakain, makaharvest. Dahil sa panahon na yan, maghari ang Antikristo, silang maghari sa lahat sa buong daigdig. Munang sabi ng Revelation chapter 13, walang makabili, makapagbaligya, makaharvest, maliban may tatakan ng 666. So hindi yung tinanim mo na okra doon, hindi ka pa rin makaharvest.
Yung tanihin mo ang kamuti, hindi ka pa rin makaharvest. Wala kang makain. At pag bunutin mo yan sa may 666, hop! Papatata ka muna ng 666. So, naalala mo, hindi ako magpatatag dahil impyerno ako, ay naiwan ka. Within 3 years and a half, matortured ka dito pag maiwan ka sa rapture. Sabi ko, ang paghandaan natin, ang ating puso, banal, malinis, batuid. Sinsino ka maglingkod sa Diyos. Kaya we are pre-tribulationist Christian. I-rapture muna tayo ng Diyos upang alisin tayo sa lupa sa galit ng Diyos. The wrath to come. Kaya, hindi kailangan mananom na doon. Ngayon ka mananom para magbibinta mo pa, kaya wala pa man. Kung sabihin mo sa tataka na, hindi ka na doon. Kaya, ilabas natin yung point of view namin na ang paghandaan natin. Kaya turo naman ang pastor, magsimba palagi, magsamba palagi, magpakabanal, magbigay, magpuri palagi, pasundin ang kalooban ng ating Panginoon. Ihanda ang puso, palagi ka puno ng presensya ng Diyos, namumunga sa puso mo ng siyam na bunga ng Banal na Espiritu Santo, para pagbalik ng Diyos, pag tunog trumpita, marinig mo yung trumpita ng Diyos. Hallelujah! Pagising mo, doon ka na sa langit. Lumipad ka na sa langit. Na-rapture ka na. So dito ang lahat na kayamanan mo, kaganda ng bahay mo, mga sasakyan mo, no, wala ka ng pakialam. Hindi mo na mapakinabangan. That's why yung paghandaan ng Kristiyano, yung puso, sarili, na palagi naka-intune ang ating puso, isipan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano mang trabaho gagawin mo, kailangan naka-intune, nakatuno ang isip puso mo sa Diyos. Palaging malinis, palaging banal, palaging dalisi, palaging putli, mga binamahal. Kaya ating pinagbabantayan dito, hindi yung anuman mangyari sa buong daigdig, kundi ang pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Our blessed hope, yung ating mapalad na pag-asa. We have only one blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air. In the air. Yun ang rapture. Second coming ng Diyos, pero in the air. Mamaya talakayin natin yung second coming in the earth. May ibig sabihin po yun. Kaya ngayon, kitang Kristiyano, isipin mo, we are the pre-tribulationist rapture Christian. Is the belief that Jesus Christ will return suddenly, biglaan. Wala nakaalam. To remove the church, kita, believer, remove the church from the earth before the 7 years period of divine wrath. Maka Diyos nga galit, known as the tribulation, when it will start and begin. Amen ba? Kaya imminent, sekrito ang pagbalik ng Diyos. Kaya palagi ka nakakonsentrate. Palagi ka sumusunod sa alooban ng Diyos. Kaya pag dito ka sa loob ng sambahan, full concentration ang ating pagpupuri sa Diyos. Huwag ka mang-entertain ng mga walang kabuluhan na istorya dyan, don't entertain rumors, mga gossip, mga istorya na walang kabuluhan, mag-concentrate ka. Kaya ang ating bakit tayo naglingkod dito, nagpakainit tayo, naghirap tayo, dahil gusto natin pag-rapture, madala tayo sa langit. Sayang lang kung maiwan tayo sa rapture. 7 years! Great tribulation. Grabing kahirapan, no man shall can bear that. Walang tao makagwanta. 3 years pa lang anihap, tatakan ka na, habulin ka ng sundalo. Makagwanta ka ba? Takbo-takbo ka saan bukid, hindi ka makatago. Kaya nga naman, pag time will come, kaya ang uso ng computer karon, naka-registered lang pangalan mo doon sa giant computer. Kahit saan ka pa magtago nga sulok ng bundok, kuweba, makikita ka doon ng computer. Diba doon ka sa pinakataluktukan ng anong pinakamata sa mundok dito.
Mount Arayat, ano ba ngayon, alam ba, pupunta doon si Robert, nako, makita ka pa rin. Sabi ng sundalo, sasakay sa helicopter, ikot-ikot to sa mundong taluktukan, oy, sir, bababa na dyan. Huwag ka na magpagkahirap, kaya mahirap magbaba, mahaba, mataas yung bundok. Isakay ka namin sa helicopter. Basta ibigay mo na yung kamay mong kanan, tatakan ko na, wala na problema, iligtas ka namin. Yan ang gawin mo doon, mulukso ka. Galing sa luktukan ng mundok, bababa ka pa, lulukso ka doon, patay ka. Kaya magmaiwan ka sa rapture, hindi basta-basta. Itong pinaghahandaan natin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, the key argument for the pre-tribulation rapture. Exemption from wrath. Yan. Bakit kailangan madala ka sa pre-tribulation rapture para ma-exemption ka sa wrath? Exempted ka sa galit ng Diyos? Amen? A proponent argue that Christians are not destined for God's wrath. Kailangan po yun. Ang mga Kristiyano, hindi po sila pwede doon. Ang ilang destiny, hindi para doon sa galit ng Diyos na darating, kundi sila po iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa ang Biblia, Brad. 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Ito po yung mga key verse na nag-prove na hindi tayo destined for the wrath of God, kundi exempted tayo sa wrath, galit ng Diyos. Iligtas tayo ng Panginoon. Pakibasa, 1 Thessalonians chapter 1, verse 10, and saka 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Tesalonika, kabanata 1 ang talata ay 10. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na naligtas sa atin mula sa galit na darating. Mula sa galit na darating. 5:9. Sa aklat ng unang Tesalonika, kabanata 5, ang talata ay 9. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Diyos. Sapagkat tayo hindi itinalaga, we are called not appointed to wrath. Hindi tayo itinalaga sa Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan. Ikaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano tayo iligtas ng Panginoon? Pagdating niya sa rapture. For God hath not appointed us to wrath, galit but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kaya ang tawag sa atin, we are pre-tribulationist, raptured Christian. I-rapture muna tayo, kaya hindi tayo pwede nilaga sa galit ng Diyos, kapahamakan sa lupa, kundi tayo iligtas ng Diyos dalhin sa langit, at sa 7 years, the tribulation will start and begin. After wala na tayo sa lupa, 7 years, grabing kahirapan, wala na tayo dito. Amen. Amen. Kaya yung mga magandang tahanan natin, hindi na natin madala sa langit. Yung mga magandang mga sasakyan natin, hindi natin madala sa langit. Yung mga milyon natin sa bangko, hindi na natin madala sa langit. Kaya yung ating kayamanan, yung ating propiedad, yung ating kasing-kasing puso, na ito po'y nakatuno, nakaangay sa harapan ng Diyos, banal, perpekto, kay pagbalik ng Diyos, pagtunog, trumpita, ang puso natin pipitik, pak, connected, gigisingin ka ng trumpita ng Diyos. Sabi, anak, ready ka na, isama kita sa aking kaharian. Goodbye everything. Yung na maiwanan natin sa lupa na kayamanan, hindi naman kapalit doon, hindi kaya tumbasan yung kayamanan sa langit. Dito, na-bankrupt na tayo sa kakahanap ng ginto. Amen.
Nahubos ng pera natin sa hanap ng ginto, nagkagugulo-gulo nating buhay sunod sa ginto. Alaman, taklubo, gold bar, ano-ano na lang. Masira pang ating relasyon sa Diyos. Kasi mapabayaan natin pagsamba natin, mga pagpupuri, ating obligasyon sa Diyos just because ang ating isipan puro ng bulawan, puro ng pera, puro tayong magpayaman, puro tayong magpadato, guro natin tanan, gawin natin. Kaya bisan, palayo na tayo sa presensya ng Diyos. Hindi natin alam, dapat ang paghandaan natin, ang kayamanan natin, walang iba, kundi ating puso, sinsirong paglingkod sa Diyos. Nga pagbalik ng Panginoon, pagtunog ng trumpita, maisama ka sa langit, lahat ng kayamanan mo sa lupa, wala ka madala kahit isa. Yun ang ating paghandaan, yung puso natin sa Diyos, malinis, putli kung sa Bisaya, sa Tagalog, dalisay. Wala kang samang loob sa iyong kapwa. Wala kang tampo, mahay sa iyong kapwa. Wala kang samang loob sa iyong kapwa. Wala kay ubos sa iyong kapwa. Wala kang galit sa iyong kapwa. Malinis ka, reading ang puso mo. Daluyan palagi ng presensya ng Diyos. Kamustahan kag hindi, praise the Lord. Smilean kag hindi, praise the Lord. Pagbibigyan ka hindi, praise the Lord. Yun ang Kristiyanong ready. Wala sa pakialam sa kanyang paligid. Wala sa pakialam sa iyang kapwa. Ang pinakailaman niya yung sarili niya, malinis ang puso sa Diyos. Eh baka hindi tayo daw babalik ang Panginoon. When the last trump of God will sound, ready ako. Ang puso ko at isipan malinis. Walang bahid, walang kulubot, walang kapintasan. Malinis. Kaya sabi ng Biblia, for God hath not appointed us to wrath. Tinawag ng Diyos hindi para doon italaga sa galit ng Diyos, kundi tayo po ito obtain sa upang bibigyan tayo ng kaligtasan sa pagitan ng Panginoon Kristo. Ngunit, kung maiwan ka sa rapture, sa paglalin, hindi manis ang puso mo, pupunta ka sa galit ng Diyos. 7 years. 7 taon na great tribulation, grabing kahirapan sa lupa. Anong gawin mo sa imong mga ginto? Anong gawin mo sa kayamanan mo? Kunin ang lahat na 666. Brother, pasensya ka na. Kung magpatatak ka ng 666, mo lang yung bulawan mo. Kung hindi ka magpatatak, kunin ko yan. Ano yon? Ano yon? Oh, sipisipin mo na ngayon. No? Dahil bakit sa ginto-ginto, maiwan ako sa rapture? Wag na lang, no way. Bahala na walang pera. Sabi ng Haggard sa Pampanga, nakapatira natin nga Haggard, siyang palimutan pangalan. Nung wala pa sa kakilala sa Diyos, Haggard. Grabe. Talat mga sasakyan. Psst. Kahit walang mali, ganyan mali. Para ano? Tikitan. Para pag may ticket, sir, huwag na lang, sir. 500, 1,000. Makauwi sa bahay tag 10,000. Pero sabi niya, nung nakilala ko na si Kristo, si Brother Lucio, hindi na bali, piso-piso lang ang natanggap ko. Basta galing kay Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Anong gawin ko libo-libo? Galing sa demonyo, magkasala ko. Binago ng Diyos. Wise. Wise yung Kristiyano. Bahala na, wala. Piso-piso na lang ang matanggap ko. Basta ako kay Kristo, galing kay Kristo, okay lang. Gusto ko madala sa langit. Anong gawin ko? Puro bilibo-libo, puro naman pangutong, puro naman pangilkil, puro naman kasalanan. Di na, impirno ako. Yan po ang wise sa Kristiyano. Wise, ang gusto niya palagi nga perpekto ang puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang bahid, walang kulubot, walang kapintasan, binanal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? Everybody serves the Lord. Kaya bandaan natin, mga minamahal. Sabi niyo, to very imminence, believer are taught with the return of Jesus Christ at moment, not the rise of Antichrist.
Masilan nga bagay, importante, nakakatakot. Nga dapat ang mga Kristiyano matuturuan tayo ng ating Panginoon nga maghintay tayo ng taos puso sa pagbabalik ng ating Panginoon. Any moment of the day, of the hour, any moment, kailangan ilagay mo sa isipan mo. Ito hindi basta-basta na bagay. Imminence meaning masilan nga katakot. Believers are taught to wait the return of Jesus at any moment, not the rise of Antichrist. Kailang Kristiyano matuturuan tayo na palagi hintayin natin tos puso ang pagbalik ng ating Panginoon during the rapture. In any moment, ibig sabihin sa bawat minuto, segundo, in any moment, hindi yung pagtayo ng mga Antikristo. Ang ating inaasahan dito, sa bawat minuto, oras, ay yung pagbalik ng Panginoon. Hintayin natin yan. Handa tayo humarap sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Magbibasa sa Biblia, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 up to 18. Then Revelation chapter 3, verse 10. John chapter 14, verse 1 up to 3. To prove, ito mga biblical texts, nga babalik ang Panginoon sa alapaap. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 4, ang talata ay 13 hanggang 18. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makialam, mga kapatid, Pakinggan nyo. tungkol sa nangatutulog, Patulog-tulog kayo. upang kayo iwag mga lumbay na gaya ng mga iba Amen. na walang pag-asa. Yan. 14. Sapagkat kung tayo'y nagsisimbalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Amen. 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagbarito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na mga titira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. 18. Kaya't mga agaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Palakpakan natin, Diyos. Mga aliwan kayo sa bawat isa. Comfort one another with this word. Bababa ang Diyos sa pinakataas, sa langit, at yan lang sa kahanginan, sa alapaap. In the clouds, hihintayin tayo. Pagtunog trumpita, hindi tayo mauna. Mauna pa sa atin yung mga namatay kay Kristo na sa libingan na. Amen. Yung mga kamag-anak natin, yung Kristiyanong mainit na matay na kinuha ng Diyos, nasa libingan sila ngayon. Sa Biblia, sila doon natutulog lang. Natutulog. Spiritual yon. Pero kung titingnan mo sila doon, wala na. Kalansay na lang, skull. Pero sa spiritual, natutulog lang. Natulog lang sila. Bakit? Naghihintay sila ng paglalin, pagrapture. Pagtunog trumpita, silang una makarinig sa libingan, silang una mabuhay, mabuhay ulit sila, mabuo ang lawas. At silang unang lilipad. Galing sa libingan, papunta doon sa alapaap. Na doon ang Panginoon sa kahanginan, in the air, in the clouds of heaven. Naghintay ang Panginoon. Mauna sila doon. Sabi sa binasa yung naiwan na buhay na natira. Susunod tayo. Kukunin tayo ng Panginoon papunta sa langit kahanginan. Naghintay ang Diyos doon.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Una sila mabuna. And then ang sunod, for we which shall alive and remain will be caught up. Yun ang rapture. Lalin, caught up. Ang meaning ng rapture, caught up. Kasi ang word rapture is from Latin word rapio, meaning to caught up. Caught up. And meet the Lord in the air. And we be with the Lord forevermore. Kasama natin Panginoon sa langit. And then, that 7 years great tribulation will start and begin sa lupa. So, kung maiwan ka sa rapture, dahil hindi handa ang puso mo, hindi malinis, hindi banal, ampot lang. Kung sumahitabo sa imo diri sa lupa, pang nabilin ka sa lalim. Amen? Sino gusto maiwan sa lalim? Sino gusto maiwan sa rapture? Itaas ang kamay. Mga bata, gusto nyo maiwan? Gusto? Gusto daw nila. Sinang gusto masama sa lalim, sa rapture? Ganon kahirap. Hindi basta-basta. Kaya mag-ayos tayo dito sa lupa sa ating paglingkod sa Diyos. Huwag natin pairalin ating sariling garbo, kayabangan dito sa lupa. Ang ating mga pagka-materialistic, ang ating mga ugali nga hindi maintain nga ugali, pa hindi Kristiyanong ugali. Kailangan magpagkabanal tayo dito. Maging sincero tayo dito. Hindi po basta-basta ito ang ginaturo sa Biblia. Kaya may ibang Kristiyano, ang ilang pag-intindi, pag-unawa, eh siguro hindi siguradong puso ng malalim marapture sila. Kaya mananom na lang sila ng kamuti, mananom na lang sila ng gabi, akyat sa bundok, maghanap ng mga lupa doon, mga kuiba nito, kay ang isip nila, sa isip lang nila yon pananaw. Nga pagdating ng maiwan sa rapture, hallelujah, maligtas sila. Walang makaligtas. Walang makaligtas pag maiwan ka sa rapture. Walang makaligtas. 7 years Great Tribulation. The first 3.5 years pa lang, pag rin ng Antichrist, hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. Maubos yung tanim mong kamuti. Amen? Maubos yung tanim mong gabi. Maubos lahat. Kung wala ka na makain, hindi ka na makapunta sa palengke, hindi ka na pwede makapunta sa Kugon, hindi ka na pwede sa palengke ng Carmen, wala ka na sa Gaisano, hindi ka na makapunta sa Gaisano. Dahil lahat yan naka-close, nakalagay-unite. Ano yun na? Pangkaisa kayo. So, pagpasok mo doon, sabi so, saan ka? Bibili. You cannot buy anything inside the grocery unless you have to receive the mark into your forehead and in your right hand. So, anong gagawin mo? Magpatatak ka para makabili ka ng grocery, makakain ka, o malala mo yung sinabi ng Biblia, pag hindi ka madala sa rapture sa lalim, maiwan ka 1% ng kaligtasan mo kung magpapugot ka ng liig. Sa 3.5 years, hindi ka pipilitin magpapugot, pilitin ka magpatatak. So how could you bear that? Paano mo makayanan? Eh wala tayong choice, mga minamahal. Kailangan magsinsiro, maglingkod. Para pagbalik sa pagtunog trumpita, sigurado tayo, hayahay tayo sa langit. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Revelation chapter 3, verse 10. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, ang talata ay 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Magsinsiro ka sa Panginoon.
ingatan ka niya sa mga pagsubok dito sa lupa at tentasyon. Hindi ka pabayaan ng Diyos na masalot na mapunta ka sa galit ng Diyos. Ingatan ka ng Panginoon. Because thou hast kept the word of my patience. Pinanghawakan mo ang salita ko na may pagpailob with patience, pagtitiis, pasinsya. I also will keep thee from the hour of temptation. Ingatan din kita, ampingan kita sa oras ng temptasyon, pagsulay sa imong kinabuhi, which shall come upon the world, sa world, may darating sa kalisanlibutan. To try them that will upon the earth. Aron subukan yung mga taong nanirahan sa lupa. At anumang problema nangyari sa buong daigdig, yung mga gera, mga pandemic, yan ang ituwang na temptation, ano mangyari natin sa lupa. Dahil ginaganap ang pulong sa Diyos. Pinabayaan pa tayo ng Diyos sa oras ng pandemic. Pinabayaan pa tayo ng Diyos sa gira ngayon. Nandito pa rin tayo dahil pangako ng Diyos yan. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation which shall come upon the world to try them that will upon the earth. Pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hanggang pagbalik niya, isama tayo sa kanyang pagbalik. Dahil may pangako ang Diyos. Nangako ang Diyos sa atin. John 14, chapter 1 up to 3. Ito yung pangako niya, pinanghawakan natin. Nakikinig ba kayo? John chapter 14, verses 1 up to 3. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 14, ang talata ay 1 hanggang 3. Huwag magalumihanan ang inyong puso. Amen. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Amen. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Pangako ng Diyos lang. In times, the hour of temptation and trials, the Lord will keep us safe. Di pabayaan. Yan sabi ng Panginoon yan. Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. Kaya huwag kayong magulimihanan, huwag kayong manungkot, huwag kayong problema. Because in my Father's house are many mansions. Sa tahanan. Naking maraming mansion. Hindi ba house, kundi mansion. If it were not so, kung hindi manggani, I would have told you, sinabihan na kayo, I will go to prepare a place for you. Pupunta ako. Umuwi isa sa langit after he resurrected 3 days, nagilibing siya. I will go. Sabi niya po, and if I go, ako pupunta na, and I prepare a place for you. Matagal na tayo pinaghandaan ng ating tahanan sa langit, mga mansion, mga kapatid ko. Sabi niya, I will come again. Ito na sabi, I will come again during the rapture, and I receive you unto myself. Tanggapin tayo sa aking sarili, that where I am, kung saan man ako, there will be also, doon din kayo pumaroon. Matagal na tayo pinaghandaan ng Diyos ng mansion sa langit. 2,000 years ago, nakalipas doon pa sobra, it's more than 2,000 years ago. Matagal na tapos ang ating mansion sa langit. Ngayon, kung maiwan ka sa rapture, paano ka makatira doon, mananahan sa mansion sa langit? Ipahigaan sa iba yon. Sayang ang mansion natin, matagal na natapos. Kaya mga minamahal, be wise as a Christian. Maging wise tayo sa paglingkod sa Panginoon. Huwag tayo magpa-emosyon sarili natin. Isipin natin, hallelujah, sarili, secured our salvation. It is to keep our salvation. Kaya ang mansion sa langit, pinaghandaan, matagal natin pinaghandaan ng ating Panginoon. Unawain natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya kailangan
mag-rapture muna, kunin tayo. Hindi tayo pinaghanda sa salot, sa galit, kundi idalhin tayo sa langit. Pinaghandaan na tayo sa mansion sa langit. Kaya sumamba ka palagi. Biyernes, Linggo, nandito ka. Magbigay ka ng spirit, magbigay ng pledges mo. Lahat gawin mo para sa kalooban ng ating Panginoon. Ipakita mo sa Diyos ang katapatan mo sa ating Panginoon. Kaya sa kanyang pagbalik, tapat, sincero ka. Kaya sabi ng Diyos, oh, how good and faithful servant. Come into the joy of your Lord. Tapat ng anak, faithful and good servant. Come, pumasok ka sa tahanan ng iyong Panginoon. Kung hindi ka tapat, faithful, you are not good and faithful, hindi ka papasukin ng Diyos. Sabi niya, I receive you unto myself. Tanggapin ta kayo sa aking sarili. Kung saan man ako paroon, doon din kayo papaparoon. Yan po ang turo ng Biblia, turo ng ating beloved pastor. Amen? Kaya kayo mga niwala sa ibang mga turo nga ang Kristiyano ay mid-tribulationist Christian. Dito na tayo sa mid. Ano ito na mid-tribulationist rapture? Yung sabi ko yung kalagitnaan. Pag maiwan ka sa rapture, kaya that is our belief. Sa iba naman Kristiyano, itong belief nila. Hindi sila madala sa rapture, dadaan sila sa tribulation period. Kaya dadaan sila sa kahirapan. Sa 7 years, dadaan sila sa unang kahirapan, 3.5 years. Kaya ang tawag sila gitna, tribulationist raptured Christian. Kaya mananom sila ng kamote, magtago sa bundok, kaya para kung na magtatakan 666, may taguan silang kuweba, hindi sila magutom. Kaya sa syudad, sirado ng mga grocery. Yan ang ito na ang ilang belief, pagniwala, mid-tribulationist rapture Christian sila. The theory that the church is raptured at the 3.5 years mark of the 7 years tribulation. Focus on the 7th trumpet, halfway point, and end of the 1,260 days persecution and the destruction between the Lord, between the wrath of man, yung first half, tunga, and God's wrath, ang God's wrath, ito na yung second half, last 3.5 years. Ito ni Daniel nga, abomination and desolation, grabe nang gagalit yun. Sa half, second half. The first half, ngunit tawag na 1,206 days, equivalent to 3.5 years. Yan ang tingnan mo para maliwanagan kayo na sa screen. Tingnan mo. Mid-tribulation, rapture, theory that the church is raptured at the 3.5 years mark of the 7 years tribulation. Focus on the 7th trumpet, in bias, halfway point, the sound of 1,260 days persecution, grabe persecution within 3.5 years. And the throne between the wrath of man, galit ng Diyos tao, first and last of the God's wrath. Yan ang unawa ng ibang Kristiyano. Ano ang kalungkot, taga Jesus bukusin Japon yung iba. Wala siguro sa makaunawa sa teaching mga pastor, kaya nagugulo yung mga kasakop nila. Kaya may mga lupa kami, tag 20 hektaryas, 80 hektaryas, tapos ibang membro, may 5,000 pang registration. Wala na nga pira, pa-registration pa ng 5,000. Para may luna daw sila doon. May luna, mo luna dito ha. Muning bahayan mo to. Gawin mong konkrito para hindi ka masulo dito. So yan, magtanim ka naman kamuti ka, yan, para ready tayo. Pag may iwan sa rapture. Kasi may iwan sila sa rapture eh. Panimpalata. Kaya ang tawag sa mid-revisionist sila eh. Kalagitnaan ng 7 years, doon sila. Ay, grabe yung persecution yun. 3.5 years, so 1,260 days, persecution. Persecutin ka, hahabulin ka. Wrath of man, galit ng Diyos sa tao. First and the last, God's wrath. Yung the last 3.5 years, sa Bible, 42 months. Ang 42 months, equivalent niya po ng 3.5 years. Malalim kasing Biblia. Yan ang last second half ng 7 years. God's wrath. Galit na talaga ng Diyos. Ang tubig maging dugo. Ang araw grabing
fervent heat, grabe, 50 times grabe kainit. Mahulog yung mga bato sa langit, ang tao, mahulugan dito, madurog ang katawan, bubuo pang mabuhay pa rin. May lalabas sa lupa ang mga alakdan, ang katawan, tao, ang bungang hayop, kagating yung mga tao dito sa lupa. Ngayon, hindi sila mamatay. Sabi ng mga tao, men shall seek death, but they shall not find them. Ang mga tao naghanap ng kamatayan, gusto na mamatay, kay grabe, hindi malaman, hindi masaktan, hindi na maintindihan. Ngunit wala ng kamatayan sa kanila, kay galit na ng Diyos ang natira. Sino magagawanta ng tao dito pang maiwan ka sa rapture? Mid-tribulationist ka, sa gitna pa lang, 3.5 years pa lang, hirap na hirap ka na. E pag matapos ang 3.5 years, pupunta ka naman sa another second half, nga puro ng galit sa Diyos, wala na yung makagwanta rito. Kaya dapat maintindihan nyo to, mga minamahal. Iba sa may maglapit. Lapit siyang Kristiyano, uy, magkadaan pa tayo ng tatakan. Uy, mali yung doktrina mo. Magpakahirap ka ba sa lupa? Amen? Amen? Kaya delikado mga minamahal. Bantayan natin. Sunod, yung itawag nila naman nga post-tribulation. Yung post-tribulation, tapos na ang 7 years. Great Tribulation. Muna mga paniwala ng iba, nga ang pagbalik daw ng Panginoon, rapture, ay after the 7 years tribulation period. Ang tawag yon post-tribulationist Christian. Yan o. Rapture support the view that the church will endure the tribulation and the gathered by Jesus immediately after this period. Ang ilang pag-unawa ng rapture ko no, isupport nila nga ang church ko no, makagaagwanta, endured din tribulation and the gathered of Jesus immediately after the period. Kaya, yan ang ilang pananaw. Sa Matthew 24, 29, 35, nakasulat, after the tribulation, the sun will darken. Yan ang versikulong pinabasihan nila, mga minamahal. Kaya ang tanong, logically, kung maiwan ka dito sa rapture, sa 7 years, ang tanong ko, makagwanta ka ba? Mabuhay ka pa ba? Di man ko makatubag. Makaya nyo ba? Makaya ba nato? 7 katuig? 7 taon? Sus, Ginoo. O, kung yan ang paniniwala mo, nako, delikado ka. Amen? Amen? Kaya hindi malalim ang Biblia, mga minamahal. Malalim ang Biblia. Pag hindi mo ito maintindihan, delikado ka. Kailangan pag nagsusumikap ka, maghanap ng kuwiba, gawa ng bahay sa bundok, mananim ka, magpadami ka ng karniro, kanding, yan ang paniwala mo. Ang rapture, pagkatapos pa ng tribulation period, nako mga minamahal, 7 years with great persecution, God's wrath, grabing galit ng Diyos. Magagwanta ka ba? Makaya mo ba yan? Mga minamahal, wala magakaya. Yeah. Pinagpala tayo ng Diyos yung mga nakaunawa. Ulitin ko, we are the pre-tribulationist Christian. Mabalik mo ng Diyos after the rapture, then the 7 years tribulation will begin. Bahala na silang paniwala sa galagitnaan sila ng tribulation o sa we are in the mid-tribulation o in the post, bahala na sila dyan. Basta kita, ang ating paniwala, babalikan mo tayo ng Diyos. Hindi natin makaya ang kahirapan dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Ngayon, ipaliwanag ko sa inyo.
The rapture, ito binasa natin kanina, scripture comparison, rapture, 1 Thessalonians 4:13-18, binasa natin yon. Then, 1 Corinthians chapter 15, verse 50-54, kaya hindi pag-ibasa, dagdagan pa natin yung versikulo sa rapture. Then mamaya pupunta ito sa second coming of Christ to the earth. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 15, ang talata ay 54. Datapwat, pagka itong may kasiraan, ay mabihisan ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Palakpakan Amen. po natin, Diyos. Ito po, pag-rapture, di ba? In the moment, in the twinkling of an eye. Yan ang kaibahan eh. Ang rapture, sa isang kisap mata, sikrito. Yung second coming ng Diyos sa baba sa lupa, talaga yun, bababa. Mamaya pag-alaran natin. Ay tanan nga mata makakita. Visible ang second coming ng Diyos para sa lupa. Second coming of Jesus Christ to the earth. Sa lupa na bababa na siya. Itong second coming, rapture to. Sikrito, wala nakakakita. Kaya mamaya maintindihan natin to. Dito, sabi dito, rapture is an imminent secret event where Jesus removes believers, the church, in the air before the tribulation. Yun ang ibig sabihin ng rapture. Ang rapture ay very imminent. Anong ibig sabihin ka ng nakakatakot? Sikrito. Sikrito nga events ng Panginoon, kwaon removes the church dali in the air, dali sa kahanginan before the tribulation, bago pa mag-tribulation. The second coming to the earth ng Panginoon is visible. Makita siya. Public return of Jesus to the earth with His saints to judge the world and establish His millennium kingdom after the tribulation. Pagkatapos ng tribulation period, 7 years, yun, pabalik ng Diyos, ikalawang balik niya sa lupa. It is visible. Anong visible? Makikita ng mga tao. Public return of Jesus to the earth with His saints. Ang saints, kasama niya na kita. To judge the world. Bababa siya to judge the world. And establish His millennial kingdom after the tribulation. Diyan pa lang po mag-establish ang 100 years millennium kingdom after the 7 years tribulation. Bababa ang Panginoon kasamang mga santo kita. Yung tanat na nadaya ni Satanas, may tatak 666, mga rebelde, pupugsain ng Panginoon. Kalabanin niya. Bababa siya. Sakay sa with a white horse, and white horse, basahin natin mo yan, winasak niya. Nang winasak niya lahat, doon na mag-start ang millennium kingdom. Wala na ang mga salot doon, mga tao. Then, si Satanas, si dragon, serpente, dakpon at prisohon. Iprisuhin siya doon sa bottom pit. Tatalian siya within 100 years. Sa loob ng 100 years millennium, maghari ang mga Kristyanto, alito niyobos ang Diyos sa rapture, sa lupa, 1,000 years. Mga leon, mga tigre, anad-tanan, mga kubra. Ano man, wala namang demonyong magtukso sa mga Kristiyano, kaya ang dragon, serpente, mga liars, si Satanas, hinapos na, pipriso sa bottomless pit, sa pinakalalim at bungaw ng impyerno, 1,000 years. Yan ang tawag na millennium kingdom. Naintindihan nyo ba? Everybody say, praise the Lord. So dito tayo. Ito yung mga key difference, the timing. Timing, the rapture occurs before the tribulation. Yan ang itong pre-tribulation view. The second coming happens at the end of tribulation.
The second coming of God in the earth, ito is visible, public return, Jesus' earth, with the sense that the world had entrusted His millennium king after the tribulation. Yun pong second coming of the Lord. Then, asang location na? Ang location in the rapture, in the rapture, believers meet Jesus in the air. Yan ang location sa rapture, iba. Magmi-meet natin ang Panginoon sa alapaap, sa kahanginan, but the second coming, Jesus returned to earth. Sa earth, sa lupa na. Ang rapture sa panganod lang. Amen? Especially in the Mount of Olives. Magbalik ang Diyos sa lupa in the Mount of Olives. Doon sa Mount of Olives, ganito mismo siya nagkayab, papuntang langit. So, makikita, visibility. Makita ng mga tao. The rapture is described as in the twinkling of an eye. Ang rapture described sa in the twinkling of an eye, sa mata, saan sekreto. But the second coming will be visible to everyone. Makita tanan. May bersikulo ba? Revelation chapter 1, verse 8. Pakibasa. 7 and 8. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 1, ang talata ay 10. Ganito ang pagkasabi. 7:8. 7 hanggang 8. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata Bawat mata. at nangagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So, visible, makikita na siya. Mababa din siya, galing sa palapaap, baba hanggang papuntang lupa. Lahat na mata nakita, pati yung ulo sa kanya, parang first him ba? Yung nagtusok sa kagiliran niya, yung pati mga tao, so pagbaba niya ay magsitaghoy yung mga tao. Gano'n man, husgahan na sila ng Diyos. Wawasakin na sila ng ating Panginoon. Yan ang second coming of Christ in the earth. Amen ba? Ngayon, Revelation chapter 19, verse 11 up to 16. Para maliwanagan kayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 19, ang talata ay 11 hanggang 16. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Panginoon yan, the true and faithful. At sa katwiran, siya'y umahatol at nakikipagpaka. Yun. 12. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. Umaapo yung mata ng Panginoon. At sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. Amen. 13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Biyerbo ng Diyos. 14. The Word of God. At ang mga hukbong na sa langit ay sumusunod sa kanya Yun. na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangangaramtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. 15. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas Power. upang sa pamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa. He judged the world. At kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. At Ayon. niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabagisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Palakpakan Amen. natin ang Diyos. Bababa ang Diyos galing na sa langit. After
the 7 years Great Tribulation. Kasama niyang bababa sakay sa makabayo yung saints, mga banal na tinubos niya sa rapture sa lupa. And to judge the world. Susugatan niya ang mga tao. Wawasakin niya ang mga tao. Yan o. And I saw heaven open, and behold, the white horse, and he sat upon him, was called Faithful and True. And in righteousness, he that judge and make war. May paglaban siya sa mga natataka ng 666. Mga taong mga rebelde, kung nagkumberte nila ng Antichrist, 7 years. And his eyes were flame of fire, ang mata ng Panginoon maapoy. And on his head were many crowns. And he had a name written, not no man know, but himself. Walang alam ng kanyang pangalan. And he was clothed with vesture, deep with blood. Vesture, puting damit. Puno ito yung mga blood ng mga martyr ni Kristo na pinamatay nila. And his name is called the Word of God, salita ng Panginoon. And the armies which were in heaven, mga army nga galing sa langit, sumusunod sa kanya, sumasakay din sa puting kabayo, Lord, with fine linen, puro puti, fine linen, white and clean, mga tinubos na malinis. And out of his mouth goeth a sharp word, sa kanyang bibig gabing word of God power, that with it he should smite the nation. Magita ng mga salita, ano ba sa bibig niya? He smite the nation. Pinagpapatay, pinagwasak yung mga taong, mga rebelde, kumukontra sa Diyos, hindi sumusunod, may tatak 666. And he shall roll them with a rod of iron, power. And he traded with winepress and furnace of wrath of the Almighty. Grabe, winasak niya. And he had on his vesture on high name written, He's the King of Kings and the Lord of Lords. Yun ang second coming of the Lord to the earth. Ang balik niya, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Diyos siya nga pangyarihan upang i-judge niya ang sanlibutan ito within 7 years after tribulation. Pinamatay lahat. Nung namatay na lahat, Revelation chapter 20, handa mo ba ito ni? 1 up to 4. Para i-establish niya ang kanyang millennium kingdom. 1,000 years. Pag ma-rapture ka pala, sa langit, after 7 years tribulation, bababa ang Panginoon, kasama tayo. Kauban kita, with the saints, mga balaan. Grabe na tayo, grabe yung power natin. Sakay tayo sa kabayo, with white horse, power na tayo, kaya tinubos tayo ng Panginoon Kasama tayo mag-judge sa mga tao doon, yung mga 666. Dinaya ni Satanas. And doon, ma-establish na ang sa lupa ang tinatawag na Millennium Kingdom. 1,000 years of Christ with the saints. Hindi na natin alam yon, pero sinabi natin para malaman natin na ganun para ang plano ng Diyos sa pagligtas sa atin, hindi pa basta-basta. Sa Biblia, we shall be king and priest and reign the earth 1,000 years. Maging hari tayo, mga saserdote, mananahan sa lupa sa loob ng 1,000 years. Grabe. Si Robert maging hari. Sa lupa, hari ka naman kandeng. Sa langit, ikaw ng hari sa lahat. You became king and priest and reign the earth 1,000 years. Wala ka ng kanding alagaan. Dahil lahat na hayop, tame na tame. Anad na. Ayakap sa'yo, kasama ko matulog doon. Lahat. Hindi ka na magpakain. Sa within 1,000 years, ang Diyos magbubusog sa lahat ng mga tao at hayop doon. Yan ang pangako ng Diyos. Yan sa wag na Millennium Kingdom. Establish the Millennium Kingdom sa lupa. Kaya maintindihan niyo po, the second coming of Christ in the earth. The first coming, second coming niyang in the rapture. Waon yung mga banal. So, 7 years tribulation. After 7 years tribulation, mababa ang Panginoon. Yan second coming of Christ in the earth.
wasakin ng mga tao, ng mga 666, then to establish His millennium kingdom sa lupa a 100 years. Naintindihan nyo ba? Yun pong dapat gamitin. Revelation chapter 20, Bartoni, verse 1 up to 4. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, ang talata ay 1 hanggang 4. Ganito ang magsasabi. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Yun. Dos. Kadina. At sinunggaban niya ang dragon, Yun, dragon. ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas. Yun. At ginapos ng 1,000 taon. Amen. 3. At siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan. O, yun. At tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pawalang kaunting panahon. 4. At nakakita ko ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga tao. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. Yun, yung naiwan sa rapture. At dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop Yun, di sumamba sa sayop, 666. o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Yun. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Palakpakan po natin ang Diyos. Nabuhay ulit sila. Yung mga napugutan ng liig. Naghari. Kasama tayong lahat. Na-rapture at nagpapugot. Nabuhay muli sila. Kasama tayo doon. Mamuhay sa lupa sa loob ng 1,000 years. Wala namang daya, wala namang tukso, wala nang gagawa ng kasalanan. Bakit? Yung dragon, serpente, as, Diablo, Satanas, ang anghel mismong naggapos at hinulog dito sa pinakamalalim ng butas. Bottomless pit, impyerno po yon. At tinakpan ng anghel, kinadaduhan, kaya hindi na makakyat si Satanas. But after the 1,000 years expired, talaga naman siya in a short period of time. Mubo lang ang oras, kalagan siya. Manukso naman siya doon. Manukso naman siya ng mga tao. Ganan, himuon niya. Kaya mga milala, hindi na natin talakayan yon, kaya hindi niya alam yon. Kasunod naman siguro ng mensahe, isumpay natin yon para lalo nyo maintindihan. Ano naman ang mangyari sa sunod. Pero ngayon, dapat malaman natin na tayong Kristiyano, magsumikap, maglingkod, magtiis, magpakabanal, maging matarong. Dahil isa ang ating papalad na pag-asa, pag-rapture, paglalim. Kailangan madala tayo masama sa langit para hindi natin maranasan ang 7 taon na kahirapan dito sa lupa. Kaya hindi pa basta-basta ang paglingkod natin dito. Simple lang naman ang paglingkod, maging tapat, maging sincero ka. Magtapat ka, maglingkod ka, samba ka, gawin, magtapat ka, lahat gawin mo. Para maging banal, perfecto ka sa langit, Panginoon. Pagbalik ng Diyos, pagtunog trumpeta, ikaw ay makarinig, isama ka sa kalangitan ng Panginoon. Singgit, hallelujah. Maliwanag ang Biblia, mga minamahal. Awitan natin ang ating Panginoon. Ito po'y wisdom na dapat yung maintindihan, mga minamahal. Kailangan po ito para wala makalinlas sa ating sinumang tao. Pinagpala tayo sa Diyos Pakusin, yung ating malapayang propeta, ginapis para magturo sa ating lahat sa tamang karunungan, kaalaman sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Jesus. Holy Supper ngayon natin, kailangan maging malinis ang puso natin. Buong pagpakumbaba, iharap natin puso natin sa Panginoon. Tayo ang dahilan kung bakit ang Diyos nagpakamatay sa cross ng Kalbaryo.
We are the reason why He suffered and died in the cross of Calvary. Tayo lahat, mga minamahal. Is empty. No more traffic in the streets. All the builders' tools are silent. No No more more time to harvest wheat. Busy housewives, sister labors, and the poor go to no debate. Work on earth has been suspended as the King comes through the gate. Oh, the King Is coming. is coming. The King Maging ready ang puso natin sa pagbalik na Diyos. In the rapture. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. The King is coming. The King is coming. Praise God. He's coming for me. Hallelujah. Singgit mo. Be patient, like a hallway. Those whose life has been with me, broken homes that He has mended, those for praises He has freed. Mag-inulsol tayo. Little children and teenagers, stand the floor, who were crippled, broken hearted, clad with garments white as snow. I can hear the chariots rumble. I can see the voices roar. The glory of God's trumpet spills the air of sin and roar. Regal walls are now unfolded, heaven's Christ and all in place. Heaven's choir is now assembled, start to sing Amazing Grace. The King is coming. The King is coming. The King Babalik ang ating Panginoon. Anytime now, babalik ang Panginoon. Kailangan handa yung puso natin. Hawarap. and now His face I see. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God. He's coming for me. Oh, the King is coming. Oh, the King. The King is coming. is coming. The King is coming. Ihanda ang ating mga puso. Ihanda ang ating isipan sa pagbabalik ng Panginoon. Now His face I see. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God. He's coming for me. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the
promised someday, and now His face I see. Ooh, the King is coming anytime now. Is coming. See to it that our heart is ready, that our mind is ready to praise the Lord in heaven. In the heaven, hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, the King is coming. The King is coming. I heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God. He's coming for me. Praise God. He's coming. He's coming for us. Sing it, hallelujah. Kaban na Panginoon, hallelujah. Jesus. Mga minamahal, napakahiwaga ng salita ng Diyos. Magpasalamat tayo ng Diyos nagpapaunawa sa atin. Kung anong dapat tayuan natin, barugan sa ating panampalataya at paglingkod. Anytime now, masigurado natin ang ating kaligtasan. Kung babalik man ang Panginoon sa alapaap, sa kahanginan during the rapture, maging handa ang puso natin, mapakinggan natin ang trumpita ng ating mahal na Panginoon. Salamat, Lord, sa turo ng beloved parents in the Lord. Iba kami karapat-dapat. Kinahabagan mo kami, Lord. Tinulungan mo kami. Binigyan mo kami ng karunungan, kalaman sa mga salita mo. Thank you so much. You always guide us and be mindful of us. Napakabay. Mga minamahal, alalahanin natin ang Panginoon ang nagpakahirap sa krus alang sa atin. Binuhis ang kanyang buhay hanggang kamatayan. Naging tapat siya at sincere sa iyang pangako. Kaya tayo naligtas sa kamay ng kaaway. Handa na tayo magmana ng buhay na walang gan sa pangako ng Diyos. Anytime now, tutunog ang trompeta. Handa na tayo humarap sa Panginoon. Kaya ihanda natin puso natin sa masalang ito. Pagsisihan natin ang lahat nating mga kakasalanan, pagkukulang. Harap tayo sa sagradong bagay na to, ang pag-take ng katawan ng Panginoon na namwasak at ang iyang dugo, ito'y maglilinis, magpatawad sa atin. Hallelujah. That's why we always remember this every now and then sa ating buhay. Di pangako niya, sinabi niya, please remember and do it. Alalahanin natin, gawin ito. Pinag-iiwan, tagubili ng Panginoon ito. Hindi tayong kalimutan. Di isa tayo sa kanyang katawan. Jesus. Tawagan natin yung tinapay. Nagpasalamat na siya.
Kanyang tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, ito aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Kainin niyo ito sa pag-alaala sa akin at kainin ang tinapay. Hallelujah. Hawakan natin ang ubas. Simbolo ng dugo ng Panginoon. Lumabas sa kanyang katawan, ito maglilinis sa ating puso't isipan. Katapos sa hapunan, ang kinuha ang kupa at sinabi, inumin niyo to sa palagi sa pag-alaala sa akin. Inumin natin, minamahal. Hallelujah! Sing it, hallelujah! Purihin ka! Salamat, Lord! Thank you so much, my God, for the great salvation you have given to us, Lord, for this ministry. We are so blessed, hallelujah, that we are one of the chosen vessel to be used to the vineyard, Lord, to the first sacrifices, the fruits of sacrifices of a noble pastor, Lord. Thank you so much, my God. Hallelujah! Thank you, Miss Jesus. Sa buong katotohanan, nag-alam mo sa amin, mga minamahal, habang kinakausap yan Diyos at patuloy niyo pang nadamang presensya, huwag niyong pigilin. Magsumamo pa kayo sa Panginoon. Sayang ang presensya niya at revival. Habang pinapatanggap ang ating mahal na kapatid, Brad, gigugma ka sa Ginoo. Ibayaw kamot mo, ibayaw ang kamot, ipiyong imong mata, sabat ka sa akong pangamuyo, imong dawato ng Ginoo, nga imong personal nga mangluluwas, Dios og hari sa imong kinabuhi, sabat ka, Brad, amahan ko sa langit. Sa ngalan ng Ginoong Hesus, dito ka, Ginoo, salamat sa imong gugma alang kanako. Ginoong Hesus, ako'y usa ka tao nga makasalanan. Ang naibalo ako, namatay ka sa krus tungod kanako. O karon ni ako sa tubangan mo, nagahinulsol sa tanan kong kasalanan. O gidawat ko ikaw, nga kung kagalingon nga mangluluwas, Dios og hari sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus ang ginamit, dawat amin. O Panginoon, salamat sa katawhan na to, kami dawat kanimo pasayluwas siya. Kaluy siya nga mo ni sinugdanan siyang pagpangalagad kanimo, aron siya maluwas pag-abot sa panahon. So nadalangin namin, beloved parents in the Lord, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Pa sa Lord, hallelujah. Sing it, hallelujah. Mami na mahal, natuloy tayong manalangin sa lahat ating mga pangailangan. Hallelujah, Jesus. Jesus. Upo man ang Panginoon. Sa mga oras to na dito kami susumamo sa iyo, Lord. Humingi kami ng tulong habang atawa sa iyo at kapatawaran sa lahat namin mga pagkukulang, pag-asala, kamali sa iyo. Kabagan mo kami, tugunin mo nga dalangin namin, Lord. Hallelujah. Alang-alang sa among kinabuhi-buhay, Lord. Pagpalain mo kami sa material, financial, physical, and spiritual, Lord. Bless our job, our business, everything, my God. Pangawagan mo mga tatag kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy ka maglingkod sa iyo. Kamagalin mo karamdaman at problema, gawin mo, pangawakan mo kami. Maging sincero kami ng alaga, maging sincero kami maglingkod, mabanal. Putli, anytime, di babalik ka na, mga dugamis trumpita mo, Lord, pangawakan mo kami lahat. Sa langit mga pastor, sa pangalan ni Jesus, singkit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pato kami, sulo nyo, isa nagataas, may problema, kadwa kamot ibayaw, agampo kita tanan, hallelujah.
Minsan pa ulit, there is una na bunga ng palangin ng beloved parents, Lord, sa babang kapangyarihan mo. Sa kalingitnaan, Panginoon, abutin mo kapatid, ngayon sa uran, tutugunin mo dalangin nila, Panginoon, magaling, baguhin buhay, paglangin sila, Panginoon, karoon din, kung ang kalisod, kirapan sila, kan mo ito, kailangan, ayuwas sila, sa pangalan ni Jesus, demons, infirmity, sickness, and disease, cast out from the children, the might of Bill, bless the champion, and sleep, sick, spiritually, rob the vice, and problem in their life, bless them so much, my God, abundantly, Lord, in Jesus' name, Jesus' name. Amen pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos, may mahal. Tayo po ay manindog. Lukso kita tulog abises. Pusog na pagsinggit. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Amen. Amin na mahal, ayaw mag-absent padayon. Kaya nga itong ginaandaman yung pagbalik ng Diyos. Na madusunod natin ang kanyang kalooban, during the rapture, tayo po'y madala sa langit, pagpalain tayo ng Panginoon. So, na tayo magtagal, kukuha tayo ng special offering, tsaka yung mga pledges. Kung may mga pledges po kayo, isama nyo lang po yun sa ulog sa special offering, o yan sa mga boxes, hindi nga iabot nyo sa information, para po maipon natin, magatigom tayo, ng mga financial para po tuloy-tuloy pong trabaho sa atong simbahan. Mga minamahal, para papalain ka ng Panginoon. Mag-pray tayo sa ating mga pledges, mga special offering. Lord, dakilang Diyos, kabagan mo kapatiran, kami nisusumamo sa iyo, Lord. Ikaw ang tuburan sa grasya, biyaya, pagkapala. Kausapin mo kapatid, magtapat sincero sa mga pagbigay ng mga pledges, special offering, Lord, and return the blessing to them, 1,000, 1,000,000 times for the blessing, Lord. To the first pray, beloved parents in the Lord, in Jesus' name, amen. Pastor Lord, hallelujah. Ibasa na lang po yung ating announcement. Yan po ang ating announcement ngayon, no? Kindly lang.
Adto na tayo mga minamahal, manindog tatanan sa ating closing prayer. Wala. Ang beloved brother, Natsyalan ni Lugaw diya? Wala. Ako na lang. Tapos yung kamay mo naman, manalangin tayo. Opo, malapit, maraming salamat sa natapos na gawain. Sinamahan mo kami, Panginoon, sa umpisa hanggang matapos. Thank you, Lord, for be with us and your anointing, the blessing, the teaching of beloved in the word. Hallelujah to the first pray, beloved parents, the Lord, salamat for the holy presence who come down from heaven, Lord, to be with us, to revive us completely, my God. Maraming salamat sa pag-atawa mo sa amin. Hindi magkarapat-dapat. Tinuruan mo kami maging totoong Kristiyano, ang mapatuloy magapaglingkod siya, Lord. Sa lahat ng kapatiran, hindi nagsasawa, nagbigay ng mga pledges, special offering, Lord, please return the blessing to thee, my God. Mga supportive sila sa gawain, pagpalain mo lubusan ng hanabuhay, negosyo, trabaho, pagitala, remove the hindrances, the life, sila mga pag-employed, pagpalain mo sa Diyos, at paging sa aming paghiwa-hiwalay ng temporaryo, ibanan mo kami sa aming pag-uwi, ilikadiskas ng pangan, at maiwan po yung mga ginikanan, mga bata for our General Assembly, Panginoon, ng mga importanteng mahalagang pag-usapan. Bless us so much to God, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Pasalo, hallelujah. Maglamanuay kita, minamahal. We love you in the Lord. Jesus loves you more. Sabi ng Bible. Yes, I love of the Lord. ang ating mga lingkuranan.